Magandang araw! Ngayon ay nasa unang markahan tayo ng Araling Panlipunan Grade 3. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa mga lugar na nasa panganib batay sa lokasyon at topografiya at maagap at wastong pagtugon sa panganib. Handa na ba kayo at gusto nyo matuto? Halina't simulan na natin. Alam mo ba ang araling ito ay naglalayong matulungan ka na maipaliwanag ang wastong pangangasiwa ng mga pangunahing likas na yaman ng sariling lalawigan at rehiyon. Halina't basahin natin ang pangangalaga ng kalupaan. Pagtatanim ng iba't ibang puno at halaman ay isa sa pinakamahusay na paraan upang mapangalagaan ang kalupaan. Ang mga puno at halaman ang pumipigil sa pagguho ng lupa. Ang mga ito ang napagkukunan pa ng mga pagkain, gamot at iba pang produkto. Narito naman ang pangangalaga ng katubigan. Kung ating katubigan ay mananatiling malinis at di naabuso, maraming likas na yaman ang makukuha natin dito. Napakaraming uri ng isda ang makukuha dito. Para sa gawaing pagkatuto bilang isa, basahin at unawain ng talata. Kilala ang Pilipinas sa pagkakaroon ng masaganang likas na yaman. Meron tayong mayamang kagubatan, pangisdaan at minahan sa ating kapaligiran na nakakatulong sa pag-unlad ng pamumuhay at katatagan sa ating kabuhayan. Para sa gawaing pagkatuto bilang dalawa, isulat ang titik na NT kung ang gawain ay nakakatulong sa pangangalaga ng likas na yaman, at mga titik na NP naman kung nakakapinsala. Gawin ito sa iyong sagotang papel o kwaderno. Para sa unang bilang, pagbubuhos ng ginamit na langis sa ilog at dagat. Ito ba ay nakakatulong o nakakapinsala? Teacher, nakakapinsala po. Kung nakakapinsala, ano ang iyong sagot? NP po, teacher. Mahusay. Para sa ikalawang bilang, pagtatanim ng mga puno sa kagubatan. Ano ang tamang sagot? NT po, teacher. Mahusay. Pangatlo, pagbabaon ng mga tuyong dahon sa lupa. NT po, teacher. Magaling. Pang-apat, pagsusunog ng basura. NP po, teacher. Magaling. Panglima, paggamit ng dinamita sa paghuli ng isda. NP po, teacher. Magaling. Para sa gawaing pagkatuto bilang tatlo, pagtambalin ang mga gawain sa hanay A at ang ibubungan nito sa hanay B. Isulat ang letra sa sagotang papel o sa iyong kwaderno. Halina't sagutin na natin. Para sa unang bilang, pagtatapon ng basura sa ilog. Ano ang tamang sagot? Ano ang naidudulot ito? Ang sagot ay letter B, nalalaso ng mga isda. Dahil sa pagtatapon natin ng basura, maaaring ang basurang naitapon natin sa ilog ay mayroong halong kemikal. Na ang kemikal na yon, kung makain ng isda, ay malalason sila at sila ay mamamatay. Number 2, pagsusunog ng mga basura. Anong naidudulot ito? Nagdudulot ng polusyon sa hangin dahil ang usok na sinunog mula sa basura ay marumi, kaya nagkakaroon ng polusyon sa hangin. Pangatlo, pagbabaon ng mga tuyong dahon, damo at papel sa lupa. Anong naidudulot nito? Tumataba ang lupa dahil ang mga tuyong dahon, damo at papel sa lupa ay nagiging abono. Pang-apat, pagputol ng malalaking puno sa kagubatan. Ang sagot ay letter D, gumuguho ang lupa sa bundok. Dahil ang mga ugat ng malalaking puno sa kagubatan ang tumutulong na mag-handle sa ating lupa upang ito ay hindi gumuho. Panglima, pagtatapon ng mga lason at chemical sa lupa. Ang sagot ay letter C, hindi na tumutubo ang mga halaman sa kalupaan dahil nalaso na ang lupa dahil sa chemical na tinapon natin sa kalupaan.
Para sa gawaing pagkatuto bilang 4, lagyan ng masayang mukha kung ang larawan ay nagpapakita ng pangangalaga sa kapaligiran at malungkot na mukha naman kung hindi. Iguhit sa sagot ng papel ang iyong sagot o sa kwaderno. Para sa unang bilang paglilinis, masayang mukha. Pangalawa, pagpuputol ng puno, malungkot dahil hindi maganda ang pagpuputol ng mga puno. Pangatlo, pagpupulot ng basura, masayang mukha. Pang-4, pagtatapon ng basura sa ilog, malungkot na mukha, hindi maganda na tayo ay magtatapon ng basura sa ilog. Pang-5, pagdidilig, masayang mukha, dahil ang pagdidilig ay nakakatulong upang ang mga halaman ay lumaki ng maganda at maayos. Alam mo ba, mapalad tayo dahil ang iba't ibang lalawigan at rehiyon sa ating bansa ay nagtataglay ng mga yamang lupa, yamang tubig, yamang gubat at yamang mineral. Halina't basahin natin ang matalinong paraan ng pangangasiwa sa mga likas na yaman. Una, pagtatanim sa paligid ng mga bundok para hindi gumuho ang lupa. Pangalawa, pagbabantay sa mga kagubatan upang mahuli ang gumagawa ng iligal na pagtutroso. Pangatlo, pag-iingat sa mga korales at mga puno na bakawan na nagsisilbing pangitlugan at tirahan ng mga isda. Pang-4, hindi pagsusunog ng mga tuyong damo sa kabundukan na maaring magbunga ng forest fire. Pang-5, hindi pangunguha ng mga buhangin at pebbles o malilit na bato sa mga baybaying dagat. Pang-6, pag-iwas sa paggamit ng dinamita sa pangingisda. At pang-7, pagpapanatiling malinis ang kapaligiran sa pamamagitan ng hindi pagtatapon ng basura. Para sa gawaing pagkatuto bilang 5, isulat sa iyong kwaderno o sagot ng papel kung ano ay iyong gagawin sa bawat sitwasyon. Una, walang nangongolekta ng basura sa inyong lugar. Ano iyong gagawin? Pangalawa, nagbara ang kanal sa harapan ng inyong bahay. Ano ang iyong gagawin? Paalam mga bata!